Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay, nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote, nang siya at ang kanyang mga kasama ay magutom at walang makain? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa ikalawang araw ng aming Triduo para sa pagdating ng relikya ni Padre Pio. Day 2. Sino po dito yung nandoon kahapon? Day 1. Taas nga ang kamay. Wow, thank you. No? Sa mga kadarating lang, welcome po. No? Darating si Padre Pio, yung kanyang relikya, no? Sa Huwebes. Kaya inimbitahan namin kayo na salubungin natin siya. Alam nyo, mamamalagi na siya dito sa ating parokya. At ipinagmamalaki ko na ang naibigay sa ating parokya ay mismong relic mula sa laman ng katawan ni Padre Pio. No? Hindi tayo shrine, hindi tayo simbahan ni Padre Pio, pero nasa atin ang kapiraso ng kanyang laman. Kaya ililibot natin ito sa ating komunidad at sa may mga may sakit, no? Buwan-buwan magkakaroon tayo ng healing mass. Kaya nga, sa gabing ito, pagninilayan natin si Padre Pio, kalakasan ng mga may sakit at karamdaman. Alam niyo po, noong 1918, buhay na po ba kayo noon? Meron po bang buhay na dito? Noong 1918, taas niya ang kamay. Wala pa, no? Wala, no? Alam niyo, noong 1918, panahon sa Europa ng isang epidemya na tinatawag na Spanish flu. Naalala niyo pa noong panahon ng COVID? Nung pandemya, naalala niyo pa? Parang ganun, hindi malayo, di ba? Parang flu din,
no, yung sakit na Spanish flu at coronavirus, di ba? Alam niyo po, ito yung taon kung saan nagdurusa ang buong mundo kasama ng komunidad ni Padre Pio. Isang araw, buwan ng Setyembre, matapos magdiwang ng banal na misa sa San Giovanni Rotondo, nagkaroon ng pangitain o miraculous vision itong si Padre Pio. Ang nakita niya sa pangitain, ang mga sugat ni Jesus. Nakita niya ang 5 sugat ni Jesus sa kamay, sa paa, at sa tagiliran. At matapos ang pangitain, bigla na lang tumulo ang dugo sa kamay ni Padre Pio at lumabas ang kanyang stigmata. Ano yung stigmata? Yung 5 sugat ni Jesus na lumalabas sa katawan ng isang tao. Ang ilan sa mga santo, hindi lang si Padre Pio ang meron nun, ilan sa mga santong nakatanggap din ng stigmata ay sina Saint Francis of Assisi at si Saint Catherine of Siena. Alam nyo, mapalad ako na nakabisita sa San Giovanni Rotondo kung saan lumitaw ang stigmata kay Padre Pio at ito'y nangyari sa choir loft. Ano yung choir loft? Yun sa ganun, no? Yung pinagkakantahan ng choir natin kung saan tumutugtog si Badad. Ganyan, no? Kaya Badad, no? Yung ganyang lugar, no? Banal yan. Yung mga choir na lugar na yan, banal yan, no? Kinilibutan nga ako nung nakita ko yung choir loft na yon. Ang liit-liit, gawa sa kahoy, at sa payak na lugar na yon, doon nagkaroon ng stigmata itong si Padre Pio. Piruin nyo, kung kailan nagdurusa ang buong mundo, merong tila biyaya, pero sa simbolo at imahe ng stigmata. No? Biyaya ba yon yung magkasugat? Hello. Hindi natin tuturing na biyaya yon, no? Para sa iba, hindi yun biyaya, no? Yung magkasakit, biyaya ba yon? Hindi. Yung magkasugat, biyaya ba yon? Hindi. Basta masakit, basta hindi maganda, para sa atin, hindi biyaya. Baka nga para sa iba, sumpa. Kaya nung panahon ng pandemya, no, kung titignan natin, akala natin kung kailan nagdurusa ang buong mundo, walang biyaya. Naramdaman nyo ba yon? Para kayong pinagkaitan, para kayong pinagsukluban ng langit at lupa kasi walang biyaya, nagdurusa ang mundo, walang trabaho. Pero hindi totoo. Dahil kahit nagdurusa ang mundo, sa kabila ng hirap, merong pwedeng umusbong na biyaya. Minsan lang, nababalot ito sa hirap, nababalot ito sa sakit, nababalot ito sa imahe ng sugat. Pero yan, pwede yan maging biyaya. Intayin mo lang. Malamang at sigurado ako, noong mga panahong iyon, hindi rin naman alam ni Padre Pio na yon ay biyaya. Kaya nga, inilihim ni Padre Pio yung kanyang stigmata. Kasi hindi maiintindihan ng tao. Di ba ganon? Kapag may pinagdadaanan ka, halimbawa, nagkaroon ka ng cancer, o nagkaroon kayo ng problema ng asawa mo, o kaya may problema ka sa anak mo, hindi mo naman yan pinangangalandakan. Di ba? Nililihim mo muna. Sinasarili mo. Kasi hindi mo alam kung ano ito eh. Yung sakit, nililihim mo. Yung hirap, tinatago mo, sinasarili mo, kasi hindi naman maiintindihan ng mundo. Maintindihan ba ng mundo kung may pinagdadaanan ka? Maintindihan ba ng mundo kung may cancer ka? Kung nagloloko asawa mo? Hindi mo kailangan pangalandakan. At gaya ni Padre Pio, nilihim niya yung stigmata. At sa huli, hindi niya alam, yun pala ang magiging biyaya.
sa kakalihim ni Padre Pio, kinalaunan, hindi rin naman ito naitago, kundi mas lalo pang kumalat sa buong mundo. Bukod sa stigmata, hindi lang yan ang natanggap ni Padre Pio, may iba't iba pang kadikit itong tila regalo. Sabi ko tila kasi nung panahon niya, hindi niya sigurado kung ito yung regalo. Ngayon na lang, ngayon nabuo natin ang kwento, nakita natin ito yung regalo. Ano pa yung mga nagagawa ni Padre Pio? Si Padre Pio nakakabasa ng mga kasalanan ng nangungumpisal sa kanya. Hindi ka pa lumalapit, hindi pa bumubuka yung bibig. Alam niya, nangangaliwa ka, sinungaling ka, nangungupit ka. No? Nakakatakot si Padre Pio, no? Biruin mo, no? Mapapatalikod ka na lang. Oh, wag ka tumalikod. Chismosa ka. Biglang gagano na lang si Padre Pio, no? And that's a gift. No? Kami ng pare, hindi ko naman alam kung anong mga kasalanan ninyo. Di ba? Kailangan nyo pang sabihin, pero siya, no? Hindi ka pa niya nakikita. No? Malayo-layo ka pa. Alam niya, chismosa tong palapit na to. No? Alam niya eh. No? Siguro, no? Ganun talaga. Pag banal yung tao, amoy mo eh. No? Kasi alam mo, yung stigmata niya, kahit sugat, mabango ang amoy. Mabango. Yun ang kwento. At ano pang regalo kay Padre Pio? Hindi ka pa dumudulog, alam na niya ang sakit mo. Makati kamay nito, sakit nito, makati dila nito. Ganyan, no? Yung mga ganyan sakit, may cancer ito. Alam niya. Ang galing, no? It's a gift. Ano pa? Si Padre Pio, nagbabilocate. Ano ibig sabihin ng bilocate? Hindi yung basta nawawala, hindi. Yung nakita mo siya andito, pero nakita rin siya nandoon. Nakita natin, kunyari, nagmimisa siya dito, pero nakikita siya ng ibang tao, nandun din sa ibang lugar. Bilocation. Nagkaganon, si Padre Pio. At ano pa, si Padre Pio nagle-levitate. Lumulutang. And that's a gift. Isang regalo. At kung titignan natin ang lahat ng ito, kung susubukan nating unawain ang kagalingang hatid ni Padre Pio, hindi ito malayo sa isang nagkasakit. Sino po may sakit dito? Taas niya ang kamay. May sakit, no? Hindi ko alam kung anong sakit ninyo. Wala akong gift na ganun, no? Hindi ako si Padre Pio, no? Halimbawa, ang sakit mo, cancer. Kung ikaw ay may cancer, kanino ka lalapit? Kanino ka magtatanong? Bukod sa doktor, di ba sa taong nagka-cancer at gumaling din? Di ba? Lalapit ka ba sa taong walang cancer? Hindi. Hindi ka maintindihan nun. Di ba? Kung ikaw ay may sakit na, diabetes. Kung ikaw ay diabetic, kanino ka hihingi ng payo? Di ba sa taong may diabetes din, anong kinakain mo? Anong iniinom mo? Di ba ganon? Di ba? Kasi ako, wala akong diabetes, pero hindi ko masasabi. Pwede ko sabihin, lumaklak ka soft drinks. No? Hindi pwedeng ganon, di ba? Kasi hindi tayo relate. Hindi ako makakaugnay sa'yo. Kasi hindi ko naramdaman yon. Kung ikaw ay hiwalay sa asawa at ikaw ay namomroblema, kanino ka lalapit? Di ba dun sa kilala mong parehas din ng iyong karanasan? Di ba humihingi ka ng advice sa taong parehas ng iyong pinagdadaanan? Paano mo ba yan nalampasan? Ano bang ginawa mo? Di ba ganon? Ganyan din si Padre Pio. Ganyan din siya. Kaya siya kalakasan ng mga may sakit at may karamdaman, hindi lang dahil siya'y nakapagpapagaling, kundi ano pa ba ang sakit na hindi kaya ni Padre Pio at nauunawaan? Yung magkaroon ka ng pisikal na sugat. Wala nang iba pa na hindi kayang unawain si Padre Pio. Sa mga naranasan niya, ano pang sakit ang hindi niya kayang unawain? Sinabi ko nga
nauunawaan ni Padre Pio yung sakit mo. Dahil ano pa ang higit na mas masakit sa isang sugat na wala namang dahilan kung paano lumitaw. Sa isang sugat na nandyan sa loob ng 50 years. Imagine mo yon, 50 years niyang dinala ang mga sugat na yon, walang lunas. Kahit doktor, hindi maipaliwanag. At dito tayo dinadala ni Padre Pio. Si Padre Pio, nakapagpapagaling, hindi dahil siya ay magaling, kundi dahil siya ay may malalim na kaugnayan kay Jesus. Dahil sa kanyang malalim na relasyon kay Jesus. Instrumento lang si Padre Pio. Ang kanyang halimbawa ang dapat nating ginagaya. Kaya nga siya ang ating kalakasan bilang mga may sakit dahil sa pamamagitan niya ang tao ay gagaling. Ito yung madalas nalilimutan natin, na kay Jesus galing ang kagalingan. Hindi kahit kanino. At hindi kahit kay Padre Pio, hindi sa kanya mula ang kagalingang nagagawa niya, kundi sa ugnayan niya kay Kristo. Yung stigmata, paano naging biyaya? Yan yung relic natin ngayon. Yung mga dugo na nasa kamay at tela, na naipahid sa tela, yan yung meron tayo ngayon. O, yan yung makikita natin sa Batangas. Yan yung mga pinamimigay, no? Na meron tayong kapraso mula sa Kanya. At yung meron tayo mula sa laman. Hindi ko alam kung anong parte ni Padre Pio, pero mula sa laman ni Padre Pio, mula sa kanyang katawan. At ito yung kaprasong pinanghahawakan natin. Ito yung kalakasang ibinibigay sa mga may sakit at karamdaman ni Padre Pio. Yung meron tayong mahawakang tao na may kaugnayan at karanasan kay Jesus. Ito yung ibig sabihin ni Padre Pio bilang kalakasan ng mga may sakit at karamdaman. Hawakan, hagkan si Padre Pio bilang kalakasan. Gaya naming pare, hindi mensahe namin ang araw-araw na ibinibigay namin sa inyo sa aming pagninilay, kundi mensahe galing kay Jesus. Hindi sa amin, kundi lahat kay Jesus at lahat si Jesus. Mga kapatid, si Padre Pio ang kalakasan ng mga may sakit at karamdaman. Ngunit, kay Jesus galing ang lahat ng kagalingan ng mga may sakit at karamdaman. Tandaan, hindi kay Padre Pio galing ang kagalingan, kundi galing kay Jesus. Kay Jesus lahat, si Jesus lahat. Amen? Amen.